Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Ngayon po ay Sabado, sa ikalawang linggo ng Kwaresma, ang 40 araw na paghahanda natin para sa pagdiriwang ng Misteryo Pascual, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ihanda natin ating sarili at kilalanin ang dakilang pakikipag-isa natin ito sa Diyos sa sakramentong ito ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Tahimik nating ilahad ang ating mga dalangin sa Diyos ngayon. Pag-isahin natin ang ating mga dalangin. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-isa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad nung ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong pinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad
Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At doon, nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malusay na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa, natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dali ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito ngunit muling nabuhay. Nawala ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila.
ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nasa Sabado na ng ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay ang 40 araw na inilalaan natin upang paghandaan ang isang makabuluhang pagdiriwang ng tinatawag nating Misteryo Pascual, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay at kalwalhatian ni Jesus na ating manunubos. Isa sa mga paghahanda na dapat nating gawin ay sikapin nating unawain kung ano yung ating ipinagdiriwang sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ano yung dakilang katotohanan na ating ipinagdiriwang? Yan ang mahalaga. Isa sa mga pagsisikap nating unawain ang kahulugan ng ating ipagdiriwang ay ang mga piniling mga pagbasa galing sa Biblia sa panahong ito ng Kwaresma. Sundan natin ang mga pagbasang pinili ng simbahan at sikapin nating unawain ang mga ipinapahayag ng mga pagbasang ito. At yan ang magbibigay sa atin ng higit na malalim na pagkaunawa sa dakilang ipagdiriwang natin. Kaya mga kapatid, tingnan natin ngayon ang mahalaga sa ating mga pagbasa galing sa Biblia. At ito ay ang ating ikalawang pagbasa, ang galing sa Ebanghelyo. Ang 4 na Ebanghelyo ang pinakamahalagang bahagi ng Biblia. Dito natin matutunghayan ang mga pinakadakilang katotohanan ng ating pananampalataya. At sa ating Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay napakinggan natin ang isang talinhaga. Si Jesus bilang isang tagapagturo, gumagamit siya ng mga talinhaga para mas maunawaan ng mga tao yung kanyang ipinapahayag na katotohanan. At ang paggamit ng mga talinhaga ang isang paraan para maunawaan ng mga tao yung kanyang ipinapahayag. At sa ating napakinggang pahayag na Jesus, napakinggan natin ng isang talinhaga. Mga kapatid, sikapin nating unawain ang ipinapahayag ni Jesus sa pamamagitan ng talinhagang ito. Yan ang magpapalalim ng ating pagkaunawa sa ating ipagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus bilang ating tagapagligtas.
Nadinig po ninyo yung talinhaga. Tungkol ito sa isang anak. Yung pangalawa sa dalawang anak ng isang tao. At isang araw lumapit yung anak na bata sa ama at sinabi, "Tay, hatiin mo na yung iyong mga ari-arian at ibigay mo na sa amin ang mamanahin namin ng aking isang kapatid." Ang hinihiling na ito ng bunso ay labis na nagpapasakit sa loob ng ama. Sapagkat mga kapatid, ang pagpapamana ay nagaganap lamang pagkamatay ng nagpapamana. Buhay na buhay pa yung ama, pero sabi nung bunso, ibahagi nyo na sa amin yung aming mamanahin. Kaya parang sinabi niya, itinuturing ko na kayong patay, kaya ibigay nyo na sa akin yung aking mamanahin. Ibinigay naman ng ama, hinati niyang kanyang ari-arian, at yung para sa bunso, ibinigay niya. At nang matanggap ito nung anak, ipinagbili niya yung lahat ng mga ari-arian. At nang maging pera na, inipon niya yung mga pera at siya ay umalis ng bahay, nagtungo kung saan-saan at nilustay yung kanyang salapi sa kung ano-anong mga kalokohan. At naubos yung kanyang pera, kaya napilitan siyang maghanap ng hanap buhay. At siya ay nakuha na isang tagapagpakain ng baboy. At nung siya ay nagtatrabaho na, nagkaroon ng taggutom doon sa kanilang lugar. Kaya umisip itong tao ng paraan para siya magkaroon ng makakain. Kaya nakiusap siya doon sa mga may-ari ng baboy na kung maaari kukunin na niya yung mga prutas na nilalagay sa pagkain ng baboy at ito'y kanyang kakainin. At ganyan nga ang kanyang ginawa. Kaya patuloy niyang sinisikap kainin yung mga prutas na nakalaan para sa mga baboy. Ngunit wala ring nangyari sa kanya. Nagdaan yung panahon ng kagipitan at siya'y patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom. Kaya naisip niya, masyado akong kawawa rito. Mabuti pa, babalik na ako sa aking ama na aking nilayasan. At sasabihin ko, Ama, pwede bang tanggapin ninyo ako ngayon pero hindi na bilang isang anak sapagkat hindi ako karapat-dapat na. Ituring na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Ngunit yung ama, nang makita niya mula sa malayo na dumarating ang kanyang anak at nakilala niya, tuwang-tuwa siya. Tumakbo siya upang salubungin ang kanyang dumarating na anak. Niyakap ito at hinagkan. At pagkatapos sinabi sa mga utusan, dali ninyo rito yung pinakamagandang damit at isuot ninyo sa kanya. Suotan ninyo siya ng sapatos at ng mga hiyas. At ipinag-utos pa niya na patayin yung pinatabang baka. Noong panahong yon, ang mga mayayaman, lagi silang nag-aalaga ng isang batang baka, batang toro. At pag meron silang malaking handaan, ito ang kanilang pinapatay. Kaya sinabi niya sa utusan, ipapatay ninyo yung ating pinatabang toro
maghanda tayo at tayo magsaya. At ganun nga ang ginawa. Nagkataon na noon, pabalik na galing sa bukid itong panganay na anak, itong panganay na kapatid. At nang makita niya na maliwanag sa kanilang bahay, narinig niya na merong mga awitan, mga tugtugan. Tinawag niya ang isang alila at sinabi, "Bakit? Merong ano sa bahay natin?" Sabi nung alila, "Bumalik po yung inyong kapatid na lumayas. Kaya nagpahanda ang inyong ama." Nang marinig ito ng anak na matanda, sumama ang kanyang loob. Ayaw niyang pumasok ng bahay. Naroon lamang siya sa labas. At nang malaman nito ng ama, lumabas yung ama at sinabi doon sa kanyang anak, "Anak, pumasok ka na, magdiwang tayo." Ngunit yung anak ay patuloy na umangal sa kanyang ama at sabi niya, "Ako po, kasama ninyo ako, hindi ko kayo nilayasan." Ngunit ni minsan, kahit na isang maliit na tupa o kambing, hindi niyo ako binigyan para magsaya kami ng aking mga kaibigan. Pero nung ang anak ninyong ito na lumayas, nilustay ang inyong pera. Sapagkat sa tingin ng mga Hudyo, yung dinala ng anak na bunso ay pag-aari pa rin ng ama sapagkat buhay pa siya. Kaya sabi nung panganay, nilusay niya ang inyong pera sa kung saan-saang mga kasiyahan. At ngayong siya'y bumalik, ipinaghanda pa ninyo ng napakahalaki. Kaya ayaw niyang pumasok. Ngunit sabi nung kanyang ama, "Anak, pumasok ka na. Ikaw lagi kitang kapiling at ang lahat ng ari-arian ko sa iyo. Ngunit ngayon dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit ating natagpuang muli." Yan po yung talinhaga. Ano yung katotohanan na ipinapahayag ng talinhagang ito? Kung atin pong titingnan, ang karaniwang pagkaunawa sa talinhagang ito ay makikita natin doon sa kanilang ibinigay na pamagat o titulo ng talinhaga. Si Jesus ay nag-iwan. Gumamit siya ng maraming mga talinhaga, pero hindi po siya naglagay ng pamagat ng mga talinhaga. Yung mga pamagat, yan po ay mga idinagdag na lamang ng mga tao sa pagdaan ng panahon. At ano po yung karaniwan na pamagat ng talinhagang ito na naririnig natin? Ito po yung parable of the prodigal son. Ang talinhaga ng anak na naglayas at naglustay. Kaya marami ang nakikita, ang pangunawa sa talinhagang ito ay tayo ay mga makasalanan. Tayo, marami sa atin, tayong lahat halos ay mga makasalanan. Nagkakasala tayo. Hindi natin kinikilala ang Diyos bilang ating Ama. Kaya siya ay naglayas, naglustay ng kanyang kayamanan. Pero nung meron siyang naranasan na kahirapan, wala na siyang makain, ano ang kanyang naisip? Babalik ako sa aking ama. Babalik ako.
para ako ay patuloy na mabuhay ng maayos. At sa pagbabalik ko, sasabihin ko, hindi na ako karapat-dapat na ituring na anak. Ituring na lang akong isa sa mga alila. Kaya sa pag-unawang yan, ang katotohanan na ating nakikita at naririnig sa pagbasa ng talinhagang ito ay tayong mga makasalanan, dumarating ang panahon na nakikita natin na tayo ay nagkamali, kaya tayo ay nagbabalik loob sa Diyos. Yan po yung karaniwan na ating binibigyang pansin na katotohanan na ipinapayag ng talinhagang ito. Ngunit mga kapatid, may mga tao na nagbibigay ng ibang title sa talinhagang ito. Hindi nila sinasabi na ito yung talinhaga ng anak na naglayas at naglustay. Hindi na parable of the prodigal son, kundi ang kanilang ibinibigay na pamagat sa talinhagang ito ay the parable of the merciful father, ang talinhaga ng mahabaging ama. Dito ang binibigyang pansin ay yung ama na nilapastangan ng kanyang anak, pero naging mabuti pa rin sa kanyang anak. Nilayasan ng kanyang anak, pero lagi niyang inaabangang bumalik yung kanyang anak. At nang bumalik ang kanyang anak, tuwang-tuwa niyang tinanggap, ipinaghanda pa niya. Kaya sa puntong yan ng pagtanaw natin sa talinhaga, ang katotohanan na ipinapayag nito ay ang Diyos ay mahabagin sa ating lahat. Kahit na tayo ay magkasala ng gusto, hindi niya tayo itinatakwil, patuloy pa rin ang kanyang pagmamahal sa atin. At kung tayo magsisi at magbalik loob, buong galak niya tayong tinatanggap. At yan mga kapatid, ang masasabi nating mahalagang katotohanan na ipinapayag ni Jesus dito. Siya ay ating tagapagligtas mula sa kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng talinhagang ito, sinasabi niya, manalig kayo sa Diyos, ang inyong Ama, na inyong pinagkakasalanan. Hindi kayo kinapupuotan, hindi kayo itinatakwil ng Diyos. Sa kabila na kayo'y lumapastangan sa Kanya, lumaya sa Kanya, patuloy pa rin kayong minamahal ng Diyos. At siya'y laging naghihintay ng inyong pagbabalik loob. At sa sandaling kayo ay magbalik loob, kayo buong galak niyang tatanggapin. At ang kanyang pagmamahal ay inyong tatamasahin. Kaya mga kapatid, yan yung mas mahalagang katotohanan ay pinapayag ng talinhagang ito. At masasabi natin yan ay naaayon sa talagang ipinapahayag na Jesus bilang ating tagapagligtas mula sa kasalanan. Isa niyang binibigyang diin ay ang Diyos na ating tinalikuran at nilalapastangan, hindi tayo itinatakwil. Ang Diyos ay nagmamahal pa rin sa atin. Sabi nga natin, siya ay mahabagin. Patuloy siyang nahahabag sa atin. At sa sandaling tayo magbalik sa Kanya, buong galak niya tayong tatanggapin. Kaya mga kapatid, patuloy nating ihanda ang ating mga sarili sa isang makabuluhang pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Patuloy nating kilalanin ang mga katotohanan na nahayag sa ginawang ito ng ating Diyos sa atin. At atin siyang kilalanin na tunay na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang, ng ating mga kasalanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos.
nahahabag ang Diyos lagi sa atin. Siya ang Ama na puno ng habag sa kanyang mga anak. Magsitayo ang lahat. Ang talinhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob, ang nagagawa ng pag-ibig at habag ng sa ating mundo. Pinakikilos tayo nito upang agad na lumapit sa Ama sa panalangin. Ating itugon, Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ama, ibaling mo sa aming mga puso sa iyo. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makapagsundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway piliin ang magpatawad at makipagsundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga makasalanan, naway mapukaw ang loob na magsisi at hingin ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibaling mo ang aming mga puso sa iyo. Tahimik nating ilahad sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan sa Kanya ngayon. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pamamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat at
sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay rito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito sa Jesucristo nating tagapagligtas, siya ang Diyos Anak na isinilang ni Maria, namatay sa krus at muling nabuhay. Mapapalad tayo ngayon nagkakatipon sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Panalangin sa banal na awa. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, wala hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa amin lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus,
Bilang bukal ng awa para sa amin lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa amin lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa amin lahat, ako ay nananalig sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at mabuhay na laging kinikilala ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Adegama